Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at kasakiman? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa kadalisayan ng isang pusong handang magmahal at magmalasakit kahit sa gitna ng kadiliman. Ito ang kwento ni Raja Lakan de Oro at ang babaeng magiging liwanag sa kanyang madilim na mundo, si Luningning. Ang malawak na salas ng Hacienda de Oro ay naliligo sa ginintuang liwanag ng dapit hapon, ngunit ang liwanag na iyon ay hindi kayang abutin ang lamig na bumabalot sa figura ni Don Raja Lakan de Oro. Nakaupo siya sa kanyang mamahaling wheelchair, isang bakal na trono para sa isang haring nawalan ng kapangyarihan sa sarili niyang katawan. Ang kanyang mga mata, na dati kasing talas ng agila, ay nakapako sa kawalan. Para sa lahat, siya ay isang buhay na estatwa, isang bilyonaryong lumpo, walang malay, at bilanggo sa sarili niyang isipan matapos ang pagbagsak ng kanyang pribadong eroplano. Ngunit sa likod ng mga matang yon, ang isipan ni Raja Lakan ay nagliliyab. Bawat kilos, bawat bulong sa loob ng mansyon ay tinitimbang niya. Pinapanood niya ang kanyang magandang asawa, si Sidora, na nakatayo malapit sa bintana, kausap ang kanilang pamilyar na abogado, si Dante Silang. Ang kanilang mga boses ay pabulong, sapat na para hindi marinig ng mga katulong, ngunit hindi sapat para makaligtas sa pandinig ng isang taong nagpapanggap na bingi. Malapit na, Dante. Mapapasa atin din ang lahat. Ang narinig ni Raja na sabi ni Sidora, may ngiti sa kanyang mga pulang labi. Konting tiis na lang, mahal ko. Kailangan lang nating makuha ang huling pirma para sa board resolution. Sagot ni Dante at sa isang saglit, hinawakan nito ang kamay ni Sidora ng panandalian sa isang paraan na hindi nararapat para sa isang abogado at kliyente. Nagsiklop ang mga kamao ni Raja sa ilalim ng kumot na nakatakip sa kanyang mga binti, isang kilos na walang sinumang nakakita. Ang init ng galit ay kumalat sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon, isang perpektong maskara. Ito ang dahilan kung bakit niya sinimulan ang mapanganib na larong ito, upang makita ang mga ahas na matagal nang nag-aabang sa kanyang tabi. Maya-maya pa, pumasok ang isang bagong katulong. Siya si Luningning Paredes, isang dalagang may simpleng ganda at mga matang may bakas ng kalungkutan, ngunit puno ng sinseridad. Dala niya ang isang baso ng tubig para kay Raja. Habang inilalapag niya ito sa maliit na mesa sa tabi ng wheelchair, napansin niyang bahagyang nahulog ang kumot mula sa balikat ng Don. Dahan-dahan, sa paraang puno ng respeto at pag-aalala, maingat niyang inayos ito. Ang kanyang paghawak ay magaan, ngunit para kay Raja, ang simpleng kilos na yon ay may dalang kakaibang init. Isang init ng tunay na pagkalinga na matagal na niyang hindi naramdaman mula kay Sidora. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, isang kislap ng ibang emosyon ang dumaan sa puso ng nagpapanggap na hari. Biglang isang maliit na boses ang bumasag sa katahimikan. Mama, look, I drew our family. Ang 5 taong gulang na si Amihan, ang kaisa-isang anak na babae sa mansyon, ay tumatakbong palapit kay Sidora. Hawak ang isang papel na may mga guhit ng krayola. Ngunit sa halip ng ngiti, isang matalim na tingin ang isinukli ni Sidora. Amihan, ano ba? Makalat ka na naman. At ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mo akong tawaging mama? Call me mommy. Malamig na sabi ni Sidora, ni hindi man lang tiningnan ang guhit ng bata. Nalaglag ang mga balikat ni Amihan at ang ngiti sa kanyang muka ay napalitan ng pangingilid ng luha. Bago pa man tuluyang umiyak ang bata, mabilis na lumapit si Luningning. Lumuhod siya para magpantay sila ni Amihan at marahang nagsalita. Nako, ang ganda naman ng drawing mo, Ami. Halika,
Ipakita mo kay Yayaning. Ilalagay natin ito sa kwarto mo. Kinuha ni Luningning ang papel at nginitian ng bata sa paraang nagpapagaan ng loob. Agad niyang kinuha ang atensyon ni Amihan, palayo sa malupit na ina. Kitang-kita ni Raja ang lahat. Nakita niya kung paano naging kanlungan si Luningning para sa batang tinatrato ni Sidora na parang isang palamuti lamang. Nang gumabi na at ang buong kabahayan ay natahimik, naiwan si Raja sa dilim ng kanyang silid. Ang buwan lamang ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Dahan-dahan, sa kauna-unahang pagkakataon, sa harap ng mambabasa, itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Ikinuyom niya ito, pinakiramdaman ng lakas na unti-unting bumabalik sa kanyang mga kalamnan. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at handa siyang isakripisyo ang lahat para protektahan ang mga tunay na mahalaga sa kanya. Samamantala, sa pasilyo sa ibaba, pagkatapos linisin ang kusina, naglalakad si Luningning pabalik sa kanyang silid. Napahinto siya nang marinig ang boses ni Dante mula sa loob ng library. May kausap ito sa telepono. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang mga salitang narinig niya ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo. "Huwag kang mag-alala, nasa plano ang lahat," sabi ni Dante sa mahinang boses, ngunit may diin. "Oo, titiyakin nating hindi siya magiging hadlang, kahit ang pag-alis ng bata." Natigilan si Luningning. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng malakas. Anong bata ang tinutukoy niya? Si Amihan ba? At ano ang ibig sabihin ng pag-alis? Ang takot ay biglang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Isang malamig na kamay na humigpit sa kanyang lalamunan. Mario, Hindi na muling nakatulog ng mahimbing si Luningning ng gabing iyon. Ang mga salitang narinig niya mula kay Dante silang, ang pag-alis ng bata, ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tulad ng isang masamang panaginip na ayaw siyang tigilan. Bawat kaluskos sa pasilyo, bawat pagaspas ng hangin sa bintana ay nagdudulot sa kanya ng matinding kaba. Ang tinutukoy ba niya ay si Amihan? Ang inosenteng batang babae na sa maikling panahon ay napamahal na sa kanya. Kinabukasan, dala ang bigat sa kanyang dibdib. Mas naging mapagmatyag si Luningning sa bawat kilos sa loob ng mansyon. Ang bawat pag-uusap ni Sidora at Dante, ang bawat pagngiti nilang puno ng kahulugan, ay tila mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya mabuo. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang kanyang nasasaksihan, ang lalong paglamig ng pakikitungo ni Sidora kay Amihan. Hindi na ito simpleng pagwawalang bahala, kundi isang tila nakatagong pagkamuhi. Isang gabi, habang naghahapunan, biglang tumamlay si Amihan. Hindi nito ginalaw ang kanyang pagkain at namumula ang kanyang mga pisngi. Nang hipuin ni Luningning ang noo ng bata, halos mapaso siya sa init. "Senyora Sidora, masama po ang pakiramdam ni Amihan. Napakataas po ng lagnat niya," nag-aalalang sabi ni Luningning. Tiningnan lamang ni Sidora ang bata nang walang kabuhay-buhay. "Arte lang yan. She's just seeking attention. Pabayaan mo siya, Luningning. Bumalik ka sa iyong trabaho." "Pero po, senyora, sinabi ng pabayaan mo." Putol ni Sidora, may diin sa bawat salita. Hindi na nakakibo si Luningning. Ngunit ng gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang lahat, dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Amihan. Inaalagaan niya ang bata, pinupunasan ng maligamgam na tubig, at binabantayan ang paghinga nito. Habang pinagmamasdan niya ang nahihirapang mukha ng bata, bumalik sa kanyang alaala ang isang pamilyar na kirot, ang kirot ng pagkawala. Ganito rin siya noon, nag-aalaga sa isang munting anghel na binawi rin sa kanya ng tadhana. Pumatak ang isang butil ng luha mula sa kanyang mga mata, isang luhang para kay Amihan at para sa anak na hindi niya nakasama. Kinabukasan, habang naglilinis siya sa bodega, isang lumang kahon ang nakaagaw ng kanyang pansin. Puno ito ng mga laruan. Isang luma, ngunit magandang manikang porselana, isang kabayong tumba-tumba na gawa sa kahoy
at mga blokeng may mga letra. Ito ang mga laruan ng mga naunang anak ni Don Raja, mga laruang halatang itinapon na lamang ni Sidora upang burahin ang anumang bakas ng nakaraan. Dahan-dahan niyang nilinis ang isang maliit na teddy bear. Inayos niya ang laso nito at dinala kay amihan, na nooy medyo magaling na. Ang mga mata ng bata ay nagningning sa tuwa. Isang purong kagalakan na matagal nang hindi nakikita sa loob ng malungkot na mansyon. Habang niyayakap ni amihan ang teddy bear, naramdaman ni Luningning na binibigyan niya ang bata ng pagmamahal na ipinagkait sa kanya at sa isang paraan, pinupunan din niya ang pagkukulang sa sarili niyang puso. Ang kanyang pag-iimbestiga ay hindi nagtagal at nagbunga ng panibagong katibayan. Isang hapon, habang nililinis niya ang master's bedroom, aksidenteng nahulog ang isang libro mula sa bedside table ni Sidora. Mula sa pagitan ng mga pahina nito, isang lumang litrato ang dumulas palabas. Pinulot ito ni Luningning. Nasa litrato ang isang mas batang bersyon ni Sidora at Dante. Nakasakay sila sa isang yate, masayang magkayakap, at ang mga tingin nila sa isa't isa ay hindi maipagkakailang tingin ng dalawang taong nag-iibigan. Hindi ito ordinaryong litrato ng magkaibigan o ng abogado at kliyente. Ito ay isang patunay ng isang lihim na relasyon. Ang sikretong yon, kasama ng mga salitang narinig niya, ay nagpinta ng isang madilim na larawan sa kanyang isipan. Linggid sa kaalaman niya, may isa pang pares ng mga mata ang nakamasid sa kanya. Si Aling Gunita, ang matandang mayordoma ng mansyon na malapit ng magretiro, ay matagal nang naninilbihan sa pamilyang De Oro. Isang araw, nilapitan siya nito sa hardin. "Mag-iingat ka, Hija," mahinang sabi ng matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng kahulugan. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto sa pamamahay na ito. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng lakas, ngunit kasabay nito ay nagdulot ng takot kay Luningning. May nakakaalam. Hindi siya nag-iisa sa kanyang mga hinala. Ang gabi na iyon ang nagbago sa lahat. Matapos paliguan si amihan, habang sinusuklay ni Luningning ang malambot nitong buhok, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa batok ng bata, sa ilalim ng mga hibla ng buhok, may isang maliit na marka. Hinawi niya ang buhok ni amihan para makita itong mabuti. Ang kanyang paghinga ay biglang naputol. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Doon sa balat ng bata ay isang maliit na balat na hugis bituin. Isang pamilyar, hindi malilimutang marka. Ang isipan ni Luningning ay biglang bumalik sa nakaraan, sa isang maliit na silid sa isang pampublikong ospital. Nakita niya ang kanyang sarili, yakap ang kanyang bagong silang na sanggol na babae, hinahaplos ang parehong-parehong marka sa batok nito. Isang marka na sinabi niyang tanda ng pangarap. Ngunit ang mga pangarap na yon ay biglang naglaho nang sinabi ng doktor na mahina ang puso ng kanyang anak. At pagkatapos ay wala na. Hindi maari. Imposible. Ang suklay ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Napatingin siya kay amihan. At pagkatapos ay sa kawalan, habang ang isang nakakabinging tanong ay nagsimulang mabuo sa kanyang puso at isipan. Anak. Anak ba kita? Ang pagkatuklas sa balat ni amihan ay nagtanim ng isang binhi ng desperadong pag-asa sa puso ni Luningning. Ngunit kasabay nito, isang binhi rin ng matinding takot. Paano niya malalaman ang katotohanan? Sino ang kanyang lalapitan sa isang lugar kung saan ang bawat pader ay tila may tainga? Ang kanyang pag-iisip ay ginugulo ng mga tanong na walang kasagutan. Habang sa kabilang dako ng mansyon, ang mga ahas ay nagsimula na sa kanilang unang hakbang. Sa loob ng malawak na aklatan, ang mukha ni Sidora Alcantara ay puno ng kumpiyansa. Kasama si Dante Silang sa kanyang tabi. Nakaharap sila sa isang malaking screen kung saan nakadisplay ang mga mukha ng board members ng De Oro Corporation. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa mga labi ni Sidora. Ito na ang araw na matagal niyang hinintay. As you all know, panimula ni Dante,
Ang kanyang boses ay kalmado at profesional. Don Rajalakan's condition has left him incapacitated. Hindi na niya kayang gampanan ang kanyang mga tungkulin. Kaya naman, bilang kanyang legal counsel at sa kahilingan na rin ng kanyang mapagmahal na asawa, inihahain namin itong Special Power of Attorney. Inilabas ni Dante ang isang dokumento. Tinitiyak na malinaw itong nakikita sa camera. This document, signed by Don Raja before his unfortunate accident, grants Señora Sidora full authority to act on his behalf in all corporate matters. Sa isang sulok ng aklatan, tahimik na nakaupo si Raja sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas, ngunit sa loob-loob niya, isang bagyo ang nagwawala. Ang dokumentong yon ay isang pekeng-peke, isang obra ng kasinungalingan na pinagtulungang gawin ng dalawang taong pinagkatiwalaan niya. Nagsimula ng mag-usap-usap ang mga board members, tila sang-ayon na ang karamihan. Ngunit bago pa man makapagbigay ng pinal na desisyon, isang bagong mukha ang biglang lumitaw sa screen. Magandang umaga sa inyong lahat. My apologies for being late. Ang ngiti ni Sidora ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkalito at sinundan ng purong galit. Ang nagsalita ay si Attorney Benjamin Romero, ang pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaang abogado ni Raja Lakan, isang taong inakala ni Sidora ay nasa ibang bansa. Attorney Romero, malamig na sabi ni Dante. What a surprise! Hindi ka kasama sa imbitasyon. I may not be on your list, Attorney Silang, but I am and always have been the lead counsel of Don Raja. Mahinahong sagot ni Attorney Romero. At hawak ko rito ang isang mas bago at balidong dokumento. Isang huling habilin na nilagdaan ni Don Raja na nagsasabing sa anumang pagkakataon na siya'y mawalan ng kakayahan, isang independent counsel na aking pinamumunuan ang mamamahala sa kanyang mga ari-arian. This document invalidates any previous power of attorney. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa video conference. Ang plano ni Sidora at Dante ay gumuho sa isang iglap. Ang kanilang tagumpay ay naging isang mapait na kabiguan. Sa likod ng kanyang walang emosyong maskara, isang munting ngiti ang sumilay sa isipan ni Raja. Unang round, panalo siya. Ngunit ang kanyang kasiyahan ay agad na putol nang makita niya ang nag-aapoy na galit sa mga mata ni Sidora. Alam niya ang ugali ng kanyang asawa. Kapag nabigo, kailangan nito ng mapagbubuntunan. At sa pagkakataong yun, ang mga mata ni Sidora ay napadako kay Luningning na sakto namang pumasok para mag-alok ng kape. Matapos ang conference call, lumabas si Sidora mula sa aklatan na parang isang leon na handang manila. Luningning! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong salas. Po, senyora. Nanginginig na sagot ng dalaga. Nasaan ang hikaw ko? Ang hikaw kong diamante na ipinatong ko sa mesa kanina. Po? Wala po akong nakitang hikaw, senyora. Sagot ni Luningning, litong-lito. Sinungaling. Alam kong ikaw ang kumuha. Magnanakaw. Sigaw ni Sidora. Mabilis nitong sinunggaban ang bulsa ng uniforme ni Luningning at mula roon, isang kumikinang na hikaw ang kanyang natagpuan. Nanlaki ang mga mata ni Luningning. Hindi niya alam kung paano napunta yun doon. Hindi po sa akin yan. Senyora, maniwala po kayo. Wala po akong kinukuha. Pagmamakaawa niya, habang ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Mula sa kanyang kinauupuan, pinanood ni Raja ang buong eksena. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Gusto niyang sumigaw, tumayo, at ipagtanggol ang inosenteng babae. Ngunit hindi pa ito ang tamang oras. Ang isang maling galaw ay sisira sa lahat ng kanyang binalak, kaya't pinilit niyang manatiling isang estatwa, habang ang kanyang puso ay dinudurog sa galit at awa. Hindi ko kailangan ng magnanakaw sa pamamahay ko. Huling sigaw ni Sidora. Kumuha siya ng isang makapal na sobre mula sa kanyang bag, kumuha ng ilang piraso ng libuhing piso at inihagis ang mga ito sa sahig.
sa paanan ni Luningning. Heto ang bayad mo, magnanakaw. Umalis ka na at huwag ka nang babalik dito. Itinulak ni Sidora si Luningning palabas ng mansyon. Ang mga gwardiya, sa utos ng kanilang senyora, ay walang awang isinara ang dambuhalang bakal na tarangkahan. Ang malakas na kalabog nito ay tila isang hatol, isang pader, na biglang humiwalay kay Luningning mula sa nag-iisang pag-asa niya. Si Amihan. Gumuho si Luningning sa labas ng gate. Ang mga perang papel ay nagkalat sa kanyang paligid. Ang kanyang mga hikbi ay sinasabayan ng pagbuhos ng malakas na ulan. Wala siyang pakialam sa pera. Wala siyang pakialam sa paninira sa kanya. Ang tanging nasa isip niya ay ang batang naiwan sa loob. Ang batang may balat na hugis bituin. Ang batang maaaring kanyang anak. Ngayon, mas malayo na siya sa pag-abot sa katotohanan kaysa dati. Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak mula sa madilim na kalangitan ay tila mga luhang nakikisimpatiya sa kalagayan ni Luningning. Basang-basa, nilalamig, at durog ang puso, pinilit niyang tumayo. Ang mga perang papel na inihagis ni Sidora ay nabasa at kumalat sa lupa. Ngunit wala siyang pakialam sa mga yon. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng isang kakampi. Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan, Aling Gunita, ang matandang mayordoma. Ang mga makahulugang salita nito ay bumalik sa kanya. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto sa pamamahay na ito. Gamit ang natitirang lakas, naglakad siya palayo sa Hacienda de Oro, palayo sa dambuhalang tarangkahan na ngayon ay simbolo ng kanyang kabiguan. Nagtanong-tanong siya sa mga tao sa labas ng subdibisyon at sa awa ng Diyos, may isang tricycle driver na nakakaalam kung saan nakatira ang nagretirong mayordoma ng mga De Oro. Pagdating niya sa isang simpleng bahay sa isang tahimik na baryo, nanginginig siyang kumatok sa pinto. Nang bumukas ito, ang mukha ni Aling Gunita ay nagpakita ng pagkagulat na agad na palitan ng pag-aalala nang makita ang kaawa-awang kalagayan ni Luningning. "Hija, anong nangyari sa'yo? Halika, pumasok ka." Sa loob ng maliit ngunit maaliwalas na sala, matapos bigyan ng tuyong damit at mainit na tsa, humagulgol si Luningning. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang mga hinala, ang litrato, ang pag-uusap na narinig niya, ang paninirang puri sa kanya, at higit sa lahat, ang balat na hugis bituin sa batok ni Amihan. Si Aling Gunita ay tahimik na nakinig. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malalim na pag-iisip. Ang mga kunot sa kanyang noo ay tila lumalim palalo. Nang matapos si Luningning, ang matanda ay bumuntong hininga ng malalim. Isang hiningang tila naglalaman ng bigat ng maraming taon ng mga lihim. "Alam kong darating ang araw na ito," mahinang sabi ni Aling Gunita. "Mula pa noong una, hindi na maganda ang kutob ko kay Senyora Sidora." Inilahad ng matanda ang kanyang sariling mga obserbasyon. Ikinuwento niya kung gaano kapamilyar si Dante Silang sa mansyon kahit noong bagong kasal pa lamang sina Don Raja at Sidora. Naalala niya ang mga madalas na business trips ni Sidora na walang malinaw na dahilan. Ngunit ang pinakamahalagang detalye ay ang tungkol sa pagbubuntis nito. "Nagtaka ako noon, Hija," pagpapatuloy ni Aling Gunita. "Lahat ng mayayamang ginang sa pinakamamahaling ospital sa Maynila nanganganak. Pero si Senyora, ipinilit niya na sa isang maliit at halos hindi kilalang ospital sa probinsya ng Laguna siya manganganak. Ang dahilan niya, gusto raw niya ng privacy, malayo sa media. Ngunit para sa akin, may iba siyang tinatago." Ang puso ni Luningning ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. "Laguna? Aling Gunita, sa kaparehong probinsya po, doon din sa ospital na yon, doon din po namatay ang anak ko." Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa isang iglap, ang mga hinala ay naging isang nakakatakot na posibilidad.
Hindi na ito coincidence. Tumayo si Aling Gunita at kinuha ang isang luma at makapal na kwaderno mula sa isang baul. Ito ang kanyang personal na talaarawan kung saan isinusulat niya ang mahahalagang pangyayari sa hasyenda. Maingat niyang binuklat ang mga pahina hanggang sa mahanap ang isang partikular na petsa 5 taon na ang nakalipas. Heto, sabi niya, itinuturo ang isang entry. San Mateo Medical Clinic, Barrio Santa Clara, Laguna, October 14. Iyan ang petsa at lugar kung saan isinilang si Amihan. Napatitig si Luningning sa mga salitang nakasulat. Ang mga letra ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Iyon din ang eksaktong petsa. Iyon din ang eksaktong ospital. Isang bagong determinasyon ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Hindi na siya iiyak. Kailangan niyang kumilos. Kailangan ko pong pumunta doon. Aling Gunita, sabi ni Luningning. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit buo ang loob. Kailangan kong malaman ang totoo. Dinukot niya ang basang pera mula sa kanyang bulsa. Iyon lamang ang mayroon siya. Hija, delikado ang binabalak mo. Babala ng matanda. Makapangyarihan ang iyong mga babanggain. Wala na po akong pakialam sa panganib, sagot ni Luningning. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Kung may kahit 1% tsansa na buhay ang anak ko, na si Amihan ay ang aking anak, gagawin ko po ang lahat. Nakita ni Aling Gunita ang determinasyon ng isang ina sa mga mata ni Luningning. Kumuha siya ng sarili niyang ipon mula sa isang sobre at inabot ito sa dalaga. Tanggapin mo na ito. Mas kakailanganin mo. Mag-ingat ka, Hija, at naway gabayan ka ng Diyos sa paghahanap mo ng katotohanan. Nang gabing iyon, sakay ng isang bus na bumibiyahe patungong timog, tinanaw ni Luningning ang mga ilaw ng syudad na unti-unting lumalayo. Bawat kilometrong nilalakbay ng bus ay 1 kilometrong papalapit sa kasagutan. Takot at pag-asa ang nag-aagawan sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa luma at halos abandonadong San Mateo Medical Clinic, isang pakiramdam ng pamilyar na sakit ang bumalot sa kanya. Ito ang lugar kung saan gumuho ang kanyang mundo. Nanginginig ang mga kamay. Nilapitan niya ang record section na ngayon ay isang maliit na bintana na binabantayan ng isang matandang clerk. Nagpakilala siya at hiniling na makita ang mga tala ng kapanganakan. Mula sa petsang yon, 5 taon na ang nakalipas. Tiningnan siya ng clerk ng may awa. Naku Ineng, pasensya ka na. Ang lahat ng records mula sa taon na yon, hanggang 2 taon pagkatapos, natupok lahat ng apoy. Nagkaroon kasi ng aksidente sa aming file room. Walang natira. Ang salitang aksidente ay binigkas ng may pagdududa na tila may ibang kahulugan. Para kay Luningning, ang balitang iyon ay isang malakas na suntok sa sikmura. Ang tanging daan patungo sa katotohanan ay biglang naging isang pader ng abo at abo. Habang si Luningning ay nahaharap sa isang pader ng abo sa Laguna, sa Maynila, ang tusong si Dante Silang ay nagsisimula ng maghinala. Ang biglaang pag-alis ng katulong matapos itong maging malapit kay Amihan ay hindi isang ordinaryong pangyayari para sa kanya. Para kay Dante, lahat ng bagay ay may dahilan. Ang bawat tao ay isang piyesa sa isang chessboard at si Luningning ay isang piyesang biglang gumalaw nang wala sa kanyang plano. Sa loob ng kanyang makintab at modernong opisina, kung saan tanaw ang buong syudad, tinawagan ni Dante ang kanyang pribadong investigador. Tony, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. I-background check mo ang isang babae para sa akin. Luningning Paredes, simutin mo lahat. Saang probinsya galing? Sino ang pamilya? Ano ang mga kinatatakutan niya? I want to know everything. She's a loose end. Pagkababa ng telepono, umikot siya sa kanyang swivel chair at hinarap ang malaking bintana. Ang pagpapalayas ni Sidora kay Luningning ay isang emosyonal na desisyon.
isang bagay na hindi gusto ni Dante. Siya ay isang taong naniniwala sa kalkuladong galaw, hindi sa mga biglaang pagsiklab ng galit. At ang galit ni Sidora, alam niya, ay nag-uugat sa isang napakalalim na sugat. Ang isipan ni Dante ay lumipad pabalik sa nakaraan. Flashback. Isang marangyang mansyon, ngunit ang hangin ay mabigat sa kabiguan. Nakita niya ang isang batang si Dora, nakatayo sa likod ng kanyang amang si Don Ignacio Alcantara. Ang mesa ng Don ay puno ng mga nagkalat na papeles at mga notice of foreclosure. Ang kanyang mukha ay mukha ng isang taong natalo. Tinapos niya tayo si Dora. Ang narinig niyang sigaw ng matanda. Ang tinig ay basag. Ang mga De Oro, si Ricardo De Oro. Walang puso ang mga yan. Inagaw niya ang lahat ng pinaghirapan natin. Ahas sila. Ang batang si Dora ay hindi umiyak. Sa halip, isang malamig na determinasyon ang tumigas sa kanyang mga mata. Babawiin natin ang lahat, Papa, sabi nito. Ang boses ay higit na matanda kaysa sa kanyang edad at sisiguraduhin kong magbabayad sila. Doon nagsimula ang lahat. Ang paglapit niya kay Raja Lacan de Oro ay hindi kwento ng pag-ibig, kundi unang hakbang ng isang matagal nang binalak na paghihiganti. Isang paghihiganti kung saan si Dante ang nagsisilbing arkitekto. Samantala, sa Hacienda de Oro, si Raja Lacan ay nakaupo sa dilim ng kanyang silid. Sa kanyang harapan, isang maliit na tablet na nakatago sa ilalim ng kumot ang nagpapakita ng live feed mula sa isang secret camera sa silid laruan ni Amihan. Ang puso ni Raja ay parang pinipiga. Ang dating masayahing bata ay nakaupo lamang sa sahig. Walang ganang itinutulak ang isang laruang kotse. Ang kanyang mga mata ay matamlay. Pagkatapos ay narinig niya ang isang bulong na halos bumasag sa kanyang puso. Yayaning, uwi ka na. Ikinuyom ni Raja ang kanyang kamao. Ito ang hindi niya inaasahang resulta ng kanyang plano. Ang isang inosenteng bata ang nasasaktan. Nakikita niya ngayon kung gaano kalaki ang naging papel ni Luningning sa buhay ni Amihan. Hindi lang bilang isang yaya, kundi bilang isang ilaw sa madilim at malamig na mansyon. Ang kanyang galit kay Sidora ay mas lalong tumindi, hindi na lang dahil sa pagtataksil nito, kundi dahil sa pagpapabaya nito bilang isang ina. Biglang nag-ring ang telepono sa tablet ni Raja, isang secure line na siya lang ang nakakaalam. Si Attorney Romero, sinagot niya ito gamit ang isang text-to-speech app. Kumusta ang kumpanya? Maayos ang lahat doon, Raja. Sagot ng abogado. Napigilan natin sila, ngunit hindi sila titigil. Alam ko, sagot ni Raja. Bantayan mo sila. Sa kabilang dako, ang telepono naman ni Dante ang tumunog. Si Sidora, ang boses ay puno ng pagmamayabang. Napaalis ko na ang bruhang yon, Dante. Wala nang sagabal sa atin, sabi nito. Magaling, mahal ko. Sagot ni Dante, ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng pagkalkula. At para masigurado, I took care of the hospital records in Laguna. Sinunog ko ang lahat ng bakas. Walang sino man ang makakaalam ng nangyari 5 taon na ang nakalipas. Ngunit habang sinasabi niya iyon, isang email notification ang lumitaw sa kanyang computer screen. Galing ito sa investigador. Initial report, Luningning Paredes. Binuksan niya ito at mabilis na binasa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado hanggang sa umabot siya sa isang partikular na linya. Paksang personalidad ay nanganak ng isang sanggol na babae sa San Mateo Medical Clinic, Laguna. Noong Oktubre katem taon, ang sanggol ay idineklarang pumanaw dahil sa congenital heart failure. Ang kalmadong ekspresyon ni Dante ay biglang nag-crack. Parehong ospital, parehong petsa. Ang kanyang isipan ay mabilis na nagdugtong-dugtong sa mga impormasyon. Hindi ito coincidence, isa itong malaking banta. Mabilis niyang i-scroll pababa ang report. May isa pang pangalan doon. Ang pangalan ng head nurse na naka-duty ng gabing iyon. Isang Elvira Reyes, retirado na
at nakatira sa isang kalapit na bayan sa Laguna. Isang malamig at nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dante. Ang loose end ay may pangalan na pala. May kailangan nang akong tapusin si Dora, sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay biglang bumaba, naging mahina, ngunit puno ng panganib. Isang maliit na problema mula sa nakaraan. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Ibinaba niya ang telepono. Kinuha niya ang kanyang susi ng kotse at leather gloves. Kailangan niyang makarating kay Elvira Reyes. Kailangan niyang patahimikin ang nag-iisang testigo bago pa man ito mahanap ni Luningning. Kailangan niyang siguraduhin na ang mga lihim ng pamilyang Alcantara ay mananatiling nakabaon sa abo. Ang pagkadiskubre na ang lahat ng talaan sa ospital ay abo na ay parang isang pader na humarang sa daraanan ni Luningning. Naupo siya sa isang bench sa labas ng luma at halos abandonadong gusali. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay unti-unting namamatay, napapalitan ng pamilyar na bigat ng kabiguan. Paano na ngayon? Saan siya magsisimula kung ang tanging katibayan ay naglaho na? Habang nakayuko at pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo, isang matandang babae na nagwawalis ng mga tuyong dahon sa di kalayuan ang lumapit sa kanya. "Ineng, ayos ka lang ba?" tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng simpatya. Umiling lamang si Luningning. "Wala na po. Huli na po yata ang lahat." "Ano bang hinahanap mo rito? Baka sakaling makatulong ako. Dati akong nagtrabaho rito," sabi ng matanda. Biglang nagkaroon ng kislap ng pag-asa sa mga mata ni Luningning. Itinaas niya ang kanyang ulo. "Naghahanap po ako ng birth records. Mula 5 taon na po ang nakalipas. Pero nasunog na raw po lahat." Tumango ang matanda. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang aksidente. Oo, marami ang nawala dahil doon. Mga kasinungalingan at mga katotohanan. "May alam po ba kayo?" Nagmamadaling tanong ni Luningning. "Nanganganak po ako dito noon. Ang sabi po sa akin, namatay ang anak kong babae. Pero hindi niya matuloy ang sasabihin. Natatakot na baka isipin ng matanda na nababaliw na siya." Ngunit ang reaksyon ng matanda ay hindi pagtataka, kundi isang malalim na kalungkutan. Tinitigan siya nito ng matagal, na tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. "Halika, sumama ka sa akin," sabi ng matanda. "Delikado dito. May mga taingang nakikinig kahit saan." Ang pangalan ng matanda ay Elvira Reyes. Siya ang dating head nurse. Dinala niya si Luningning sa kanyang maliit na bahay sa isang masikip na eskinita, malayo sa ospital. Sa loob ng bahay kung saan ligtas sila sa mga mapanuring mata, doon nagsimula ang isang pagtatapat na babago sa lahat. 5 taon. 5 taon na akong binabagabag ng konsensya ko. Panimula ni Aling Elvira. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nagtitimpla ng kape. Ang gabi na yon, hinding-hindi ko makakalimutan. Inilahad niya ang buong katotohanan. Isang mayaman at magandang babae, si Sidora, ang dumating sa ospital. Kasama ang isang tusong abogado. Nag-alok sila ng isang halaga ng pera na hindi kayang kitain ni Elvira sa buong buhay niya. Ang kapalit, ang kanyang pananahimik at kooperasyon. Patay na ang sanggol na isinilang niya, sabi ni Elvira. Ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Isang batang lalaki, ngunit kailangan niya ng isang buhay na sanggol, isang tagapagmana. At nang gabing iyon, ikaw, isang simpleng babae mula sa probinsya, ay nagsilang ng isang malusog at magandang sanggol na babae. Ang bawat salita ni Elvira ay tila isang punyal na sumasaksak sa puso ni Luningning. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. "Kinuha nila ang anak mo," pagpapatuloy ng matanda. Sinabi nilang mahina ang puso niya. "Isang kasinungalingan. Ang sanggol na inilibing mo, ang sanggol na iniyakan mo, ay ang patay na anak ni Sidora. At ang anak mo,
ang anak mo. Pinalaki nilang kanila. Gumuho ang mundo ni Luningning. Ang hinala na kanyang kinatatakutan ay isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang kanyang anak ay buhay. Ang kanyang anak ay si Amihan. Ang lahat ng sakit na tiniis niya sa loob ng 5 taon ay dahil sa isang kasuklam-suklam na kasinungalingan. Patawarin mo ako, Ineng. Humahagulgol na, sabi ni Elvira. Natakot ako. Binantaan nila ang pamilya ko. Ngunit, hindi ko itinapon ang lahat. Itinago ko ito bilang patunay at bilang paalala sa aking kasalanan. Mula sa isang maliit na baul, kinuha ni Elvira ang isang maliit na telang nakabalot. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob nito ay isang maliit na silver na pulseras pambata. Isang saklay na may nakaukit na maliit na letrang A. Ani para sa Amihan, mahinang sabi ni Luningning habang hinahaplos ang pulseras. Ito ang pulseras na pinagawa niya bago pa man siya manganak. Isang regalong hindi niya naibigay. Ito ang nawawalang piraso. Ang hindi maitatangging katibayan. Niyakap niya ang pulseras na tila ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang kanyang pagdadalamhati ay napalitan ng determinasyon. Ang kanyang mga luha ay naging apoy. Babawiin niya ang kanyang anak. Matapos magpasalamat kay Aling Elvira, mabilis siyang umalis. Mahigpit na hawak ang katibayan sa kanyang kamay. Kailangan niyang bumalik sa Maynila. Kailangan niyang harapin ang mga demonyo. Ngunit habang naglalakad siya sa masikip na eskinita, pabalik sa pangunahing kalsada, isang itim at makintab na kotse ang huminto sa kabilang kanto. Mula sa loob, isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit ang bumaba. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Si Dante Silang. Nakita niya si Luningning. Hindi niya nakilala ang mukha nito mula sa malayo, ngunit nakita niya ang determinasyon sa paglalakad nito palayo sa direksyon ng bahay ni Elvira. Isang babaeng hindi dapat naroroon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Luningning. Isang instinct ang nagsabi sa kanya na tumakbo. Nagmadali siyang lumiko sa isang palengke, umaasang mawala sa dami ng tao. Hoy! Isang sigaw ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Nakita na siya ni Dante. Nagsimula ang isang desperadong paghabol. Si Luningning ay tumakbo, hindi para sa kanyang buhay, kundi para sa buhay ng kanyang anak. Sumiksik siya sa pagitan ng mga tao at mga paninda. Ang kanyang puso ay kumakaripas. Ang pulseras ay mahigpit na nasa kanyang palad. Ngunit si Dante ay mas mabilis, mas kalkulado. Sa isang iglap, naabutan siya nito sa isang mas tahimik na bahagi ng palengke at hinawakan ng mahigpit ang kanyang braso. Saan ka pupunta, Luningning? Tanong ni Dante, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mukhang may nahanap kang hindi dapat sayo. Ang pagkakahawak ni Dante sa braso ni Luningning ay hindi lang mahigpit. Ito ay malamig na parang bakal. Isang pagkakahawak na nagsasabing wala na siyang takas. Ang palengke na kanina lang ay kanyang pag-asa para makatakas ay biglang naging isang bitag. Bitawan mo ako, sigaw ni Luningning. Sinusubukang kumawala. Ngunit ang lakas niya ay hindi sapat laban sa determinadong pagkakahawak ng abogado. Huwag kang mag-eskandalo, Luningning. Mahinahon ngunit may pagbabantang sabi ni Dante. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ayaw nating tumawag ng atensyon, hindi ba? Mayroon tayong dapat pag-usapan sa isang mas pribadong lugar. Walang nagawa si Luningning kundi magpatangay. Bawat pagpalag niya ay sinusuklian ni Dante ng mas mahigpit na hawak. Isinakay siya sa itim na kotse at ang paglock ng mga pinto ay parang tunog ng pagsasara ng isang kabaong. Habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan, palayo sa kabayanan, mahigpit niyang kinuyom sa kanyang palad ang silver na pulseras, ang nag-iisang katibayan na nagbibigay sa kanya ng tapang. Dinala siya sa isang luma at abandonadong bodega sa gitna ng isang tubuhan. Ang amoy ng alikabok at kalawang
ay sumalubong sa kanila. Itinulak siya ni Dante papasok. Sa sandaling iyon, ang lahat ng tapang ni Luningning ay tila hinigop ng madilim at nakakatakot na lugar. Ilang sandali pa, isang-isa pang kotse ang dumating. Mula rito ay bumaba si Sidora Alcantara. Ang kanyang muka ay isang perpektong maskara ng pagkamuhi at tagumpay. Lumakad siya papasok na tila isang reyna na dumadalaw sa kanyang bilanggo. So the little mouse found her way out of the maze. Mapanguyam na sabi ni Sidora habang dahan-dahang umiikot kay Luningning na parang isang ahas na tinitingnan ang kanyang biktima. Akala ko ba matalino ka? Bakit ka pa bumalik sa lugar kung saan ka hindi din nababagay? Nasaan ang anak ko? Diretsahang tanong ni Luningning. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng tapang na tanging isang ina lang ang makakapagpakita. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Sidora. Anak mo? Nagpapatawa ka ba? Ang batang iyon ay isang de oro, kadugo ng mga hari. At ikaw? Ano ka? Isang hamak na katulong, isang basahan. Maaring wala akong pera, senyora. Matatag na sagot ni Luningning. Tinitingnan si Sidora ng diretso sa mga mata. Pero mayroon akong puso, isang bagay na hinding-hindi mo mauunawaan. Ang mga salitang iyon ay tila isang sampal kay Sidora. Ang kanyang ngiti ay naglaho, napalitan ng purong galit. Sinugod niya si Luningning at sinampal ito ng malakas. Ang sakit ay gumuhit sa pisngi ni Luningning, ngunit hindi siya umiyak. Hindi niya ibibigay ang satisfaksyon na iyon sa kanila. Ibigay mo sa akin ang kung anumang ibinigay sa iyo ng matandang nurse na yon. Utos ni Dante, na kanina pa tahimik na nanonood. Umiling si Luningning. Hindi. Talaga? Sabi ni Dante, at may kinuha siyang telepono mula sa kanyang bulsa. Nagdial siya ng isang numero. Kilala mo ba si Mang Cardo, ang tricycle driver sa baryo ninyo? At ang asawa niyang si Aling Nena. Ang mga magulang mo, sino nga ulit sila? Nakatira sila malapit sa ilog, hindi ba? Isang tawag ko lang, Luningning. Isang tawag ko lang, at ang mapayapa ninyong baryo ay maaaring bisitahin ng isang aksidente, sunog, marahil, sayang naman. Ang dugo sa katawan ni Luningning ay tila nagyelo. Ang kanyang tapang ay biglang gumuho. Maari niyang tiisin ang lahat ng sakit para sa kanyang sarili, ngunit hindi niya kayang isugal ang buhay ng kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga magulang, ang mga taong walang kinalaman sa gulo na ito. Ito ang sandali ng kanyang pagbagsak, ang sandali kung saan nawala ang lahat. Naluha, dahan-dahan niyang ibinukas ang kanyang nanginginig na palad. Sa gitna nito, ang silver na pulseras ay kumikinang sa ilalim ng sinag ng ilaw na tumatagos sa butas-butas na bubong ng bodega. Kinuha ito ni Sidora nang may ngiting tagumpay. Tiningnan niya ito na parang isang tropeo. Kawawang Luningning, sabi niya. Lagi mong tatandaan, sa mundong ito, ang mga may pera at kapangyarihan ang laging nananalo. Ano pong gagawin ninyo sa akin? Mahinang tanong ni Luningning. Ang kanyang boses ay basag. Huwag kang mag-alala, sabi ni Dante, habang itinatali ang kanyang mga kamay sa likod ng isang poste. Mayroon kaming mas magandang plano para sa'yo. Isang plano na maglilinis sa lahat ng aming problema at magbibigay sa'yo ng kapayapaan. Iniwan nila siyang mag-isa sa madilim at malamig na bodega. Tinalian, walang magawa, at walang pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. Nawala na ang katibayan, bihag siya ng kanyang mga kaaway. Ang kanyang anak ay mas malayo pa sa kanya kaysa dati. Sa dilim, tanging ang kanyang mga hikbi na lamang ang maririnig. Isang ina na inagawan hindi lang ng anak, kundi pati na rin ng pag-asa. Habang si Luningning ay nakagapos sa kadiliman, si Raja Lacan de Oro, ang haring nagpapanggap na inutil,
ay nasa gitna ng kanyang sariling digmaan. Ang bawat oras na lumilipas ng walang balita mula kay Luningning ay nagdudulot ng matinding bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito dapat naging bahagi ng plano. Ang plano niya ay para lamang kina Sidora at Dante. Hindi niya inasahan na isang inosenteng tao ang madadamay ng ganito kalalim. Ang kanyang pag-aalala ay mas lalo pang lumaki nang tumawag si Aling Gunita. Ang matandang mayordoma, gamit ang isang lumang prepaid phone para hindi matrace, ay ibinalita ang lahat. Ang pagpunta ni Luningning sa kanyang bahay, ang kwento tungkol sa ospital sa Laguna, at ang desperadong paghahanap ng katotohanan. Don Raja, sabi ni Aling Gunita, ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ko na po makontak si Luningning mula pa kahapon. May masama po akong kutob. Ang mga salitang yon ay sapat na. Para kay Raja, tapos na ang pagpapanggap. Tapos na ang paghihintay. Ang panganib ay masyado nang malapit. Ang buhay ng isang taong nagpakita sa kanya ng tunay na kabutihan ay nakataya. Sa ilalim ng kumot na nagkukubli sa kanyang mga binti, kinuha ni Raja ang isang maliit, high-tech na satellite phone na matagal na niyang itinago para sa ganitong uri ng emergency. Ang kanyang mga daliri na matagal nang hindi gumagalaw sa harap ng iba ay mabilis at tiyak na nag-dial ng isang numero. Romero, sabi niya. Ang kanyang tunay na boses ay lumabas sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, malalim, makapangyarihan, at puno ng bakal na determinasyon. Walang bakas ng sakit o panghihina. Sa kabilang linya, si Attorney Benjamin Romero ay natigilan. Don Raja, kayo po ba yan? Ako nga. Mabilis na sagot ni Raja. Wala na tayong oras. I-activate mo ang Protocol Omega. I-trace mo ang lokasyon ng telepono ni Luningning Paredes. Gamitin mo ang lahat ng resources natin. Ipadala mo ang pinakamagagaling na tauhan ko. Gusto ko siyang mahanap. Now. Masusunod po, Don Raja. Pagkatapos ng tawag, isa pang numero ang kanyang tinipa. Ang numero ni Aling Gunita. Gunita, sabi niya, kailangan mong pumasok sa hasyenda. May kukunin ka para sa akin. Sumunod ang matandang mayordoma, gamit ang kanyang dating susi at ang tiwala ng mga guwardya na kilala siya. Nakapasok siya sa mansyon nang walang kahirap-hirap. Nagkunwari siyang may naiwan lamang na gamit. Dumiretso siya sa personal na aklatan ni Raja. Sa likod ng isang makapal na libro ni Shakespeare, isang maliit na safe ang nakatago. Ibinigay ni Raja ang kombinasyon. Sa loob, isang maliit na itim na kahon ang kinuha ni Gunita. Nang iabot niya ito kay Raja, sa silid nito, ang Don ay nagpanggap pa ring lumpo. Ngunit nang sila na lang dalawa ang naiwan, binuksan ni Raja ang kahon. Sa loob ay isang maliit na earpiece at isang sing-sing na may microcamera. Mula ngayon, Gunita, ikaw ang magiging mga mata at taing ako sa labas ng silid na ito. Utos ni Raja. Isuot mo yan. I-report mo sa akin ang lahat. Habang isinusuot ni Gunita ang mga gamit, pinanood ni Raja ang mga security monitor sa kanyang tablet. Nakita niya ang pagdating ni Sidora at Dante. Ang kanilang mga mukha ay masaya. Ang mga ngiti ay tagumpay. Dala nila ang isang bagong dokumento. Sa pamamagitan ng earpiece ni Gunita, narinig ni Raja ang kanilang pag-uusap sa salas. Nasaan na ang katulong? Tanong ni Sidora sa isang gwardya. Wala na pong bumalik, senyora. Sagot nito. Good, sabi ni Sidora. Pagkatapos ay bumaling siya kay Dante. Ang huling hakbang na lang. Kailangan nating palabasin na nag-suicide ang magnanakaw na yon dahil sa konsensya. Nagpagawa na ako ng isang suicide note. Ipapalabas natin sa pulis bukas. At pagkatapos, ang huling pirma na lang. Ipinakita ni Dante ang isang dokumento. Isang petisyon para ideklara si Raja Lacan de Oro bilang legally incompetent na permanenteng maglilipat ng lahat ng kapangyarihan kay Sidora. Tatawag sila ng isang notaryo publiko mamayang gabi para pirmahan ito.
Narinig ni Raja ang lahat. Ang kanyang dugo ay kumukulo. Hindi lang nila binihag si Luningning. Plano pa nilang tapusin ang kanyang buhay at sirain ang kanyang pangalan. Tumingin siya sa isang lumang litrato sa kanyang bedside table. Isang litrato niya kasama ang kanyang mga naunang anak. Bago pa dumating si Sidora, bago pa ang lahat ng kasinungalingan, isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman. Nangako siyang poprotektahan niya ang kanyang pamilya. Ngayon, kasama na sa pamilyang iyon ang isang babaeng nagngangalang Luningning. Oras na para tapusin ito, bulong niya sa sarili. Sa kanyang satellite phone, nag-text siya kay Attorney Romero. Nahanap niyo na ba siya? Ang sagot ay mabilis na dumating. Opo, Don Raja, isang abandonadong bodega sa Laguna. Papunta na po ang team. Ano po ang utos ninyo? Nagtipa si Raja. Ang kanyang mga daliri ay madiin. Huwag muna kayong pumasok. Hintayin ninyo ako. Papunta na ako dyan. Haharapin ko sila mismo. Kasabay nito, isang panibagong plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang mas mapanganib, mas dramatiko, ngunit siguradong tatapos sa lahat. I-text niya muli si Romero. Change of plans. Huwag niyo na siyang kunin. Dalhin niyo siya pabalik dito sa hacienda. Tonight, naguluhan si Attorney Romero. Pero Don Raja, delikado po. Gawin mo na lang. Sagot ni Raja. Dadalhin nila ang digmaan sa aking pamamahay. Kung gayon, sa aking pamamahay din sila babagsak. Binaling niya ang kanyang wheelchair paharap sa salamin. Tiningnan niya ang kanyang sarili, ang lalaking nagpanggap na mahina. Ngayong gabi, ang hari ay babangon mula sa kanyang tronong bakal at ang lahat ng kanyang mga kaaway ay luluhod. Ang gabi ay bumagsak sa Hacienda de Oro na may dalang kakaibang lamig. Sa malawak na salas, ang lahat ay nakahanda para sa huling akto ng dula-dulaan ni Sidora at Dante. Ang notaryo publiko, isang matabang lalaki na halatang bayad, ay nakaupo na sa isang silyang antigo. Naghihintay. Ang mga dokumentong maglilipat ng buong imperyo ng De Oro sa kamay ni Sidora ay nakalatag sa ibabaw ng mamahaling mesang gawa sa Nara. Ilang sandali pa, dalawang malaking gwardya ang pumasok, kaladkad ang isang Luningning na halatang pagod at takot. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim, may mga bakas ng pasa sa kanyang pisngi. Ngunit sa kabila ng lahat, may apoy pa ring nag-aalab sa kanyang mga mata. Ang apoy ng isang inang hindi susuko. Itinayo siya sa gitna ng salas, sa harap mismo ng wheelchair ni Raja Lacan de Oro. Tingnan mo siyang mabuti, Luningning, sabi ni Sidora. Ang kanyang boses ay puno ng pang-aalipusta. Habang hinahaplos ang balikat ng kanyang asawang lumpo, ito ang lalaking pinagsilbihan mo. Isang inutil, isang halaman. At ngayon, opisyal nang mawawalan ng lahat. Lumapit si Dante. Hawak ang isang papel at ballpen. Ito ang pekeng suicide note. Pirmahan mo ito, utos niya kay Luningning. Isang munting pag-amin na dahil sa iyong pagnanakaw at konsensya, nagpasya kang tapusin na ang lahat. Pagkatapos nito, malaya ka nang umalis. Isang kasinungalingan. Alam ni Luningning na sa sandaling pumirma siya, ito na ang kanyang katapusan. Tumingin siya sa paligid. Ang mga bintana ay nakasara. Ang mga gwardya ay nakabantay sa bawat pinto. Wala siyang takas. Tumingin siya kay Don Raja, ang lalaking kanyang pinagsilbihan. Nakita niya ang blangkong mukha, ang mga matang walang buhay. Sa sandaling iyon, ang natitirang pag-asa sa kanyang dibdib ay tuluyan ng namatay. Ayoko, mahinang sagot niya. Isang huling pagtanggi. Kung gayon, sa mahirap na paraan natin ito gagawin, sabi ni Dante, habang sinenyasan ng isang gwardya na hawakan ang kamay ni Luningning at pilitin itong pumirma. Habang nagaganap ang marahas na komosyon, si Sidora naman ay lumapit sa notaryo. Handa na ang lahat. Akin na. Pipirmahan ko na. Kinuha niya ang pluma.
Ang dulo nito ay ilang sentimetro na lamang ang layo mula sa papel. Ang sandaling ito ang rurok ng kanyang mga pangarap, ang katuparan ng kanyang paghihiganti. Isang pirma na lang at ang lahat ng yaman ng mga De Oro ay mapapasa kanya na. Ngumiti siya. At sa sandaling iyon, isang tunog ang bumasag sa tensyonadong katahimikan. Click! Ang tunog ay hindi malakas, ngunit sapat na para mapahinto ang lahat. Ito ang tunog ng preno ng isang wheelchair na inaalis. Lahat ng mga mata ay napabaling kay Raja Lacan de Oro. Dahan-dahan, napakabagal. Ang kanyang kanang kamay na laging nakapatong lang sa kanyang hita ay gumalaw. Itinukod niya ito sa armrest ng kanyang bakal na trono. Pagkatapos, ang kanyang kaliwang kamay. Namilog ang mga mata ni Sidora. Ang pluma ay nabitawan niya. Lumikha ng isang mantsa ng itim na tinta sa dokumento. Si Dante ay natigilan, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Gamit ang lakas ng kanyang mga braso, itinulak ni Raja ang kanyang sarili. Ang kanyang mga binti, na matagal nang sinasabing walang pakiramdam, ay dahan-dahang tumuwid. Una ang kanan, pagkatapos ay ang kaliwa, hanggang sa siya ay nakatayo. Nakatayo siya ng tuwid at matikas, ang kanyang anino ay humaba sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang lalaking akala nila ay isang halaman ay muling naging isang higante sa kanilang harapan. Ang kanyang mga mata, na dati walang buhay, ay ngayon ay nag-aalab na parang mga baga. Puno ng galit, puno ng kapangyarihan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong salas. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ikot. Akala niyo ba? Nagsalita si Raja. Ang kanyang boses ay dumagundong, malalim at malinaw, walang bakas ng pagkakasakit, tapos na ang laro. Si Sidora ay napaatras, ang kanyang muka ay namutla na parang papel. Hindi maari. Paano? Isang magandang palabas, hindi ba? Mahal kong asawa, sabi ni Raja. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang dahan-dahan siyang humakbang palapit. Bawat hakbang niya ay tila isang dagok sa dibdib ni Sidora at Dante. Isang mahabang dula-dulaan para lamang makita kung gaano kalalim ang aabuti ng kasakiman at pagtataksil ninyo. Sa isang iglap, lahat ng pinto ng salas ay bumukas, ngunit hindi ang mga gwardya ni Sidora ang pumasok. Mga unipormadong pulis, armado at handa, ang mabilis na pumalibot sa silid. Sa kanilang harapan ay si Attorney Benjamin Romero. Hawak ang isang folder ng mga dokumento. Si Dora Alcantara, Dante Silang, sabi ni Attorney Romero sa isang malakas at malinaw na boses. Inaaresto kayo para sa mga kasong attempted murder, falsification of public documents at kidnapping. Si Dante, na unang nakabawi mula sa pagkagulat, ay sinubukang tumakbo. Ngunit huli na ang lahat. Mabilis siyang napalibutan ng mga pulis. Si Sidora naman ay napaluhod na lamang sa sahig, hindi makapaniwala, habang ang isang pulis ay marahang ipinaposas ang kanyang mga kamay. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa isang iglap. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang mga mata ni Raja ay nakatuon lamang sa isang tao. Nilapitan niya si Luningning na nakatayo pa rin sa gitna, tulala at nanginginig. Kinuha niya ang kanyang panyo at marahang pinunasan ang mga luha. Sa pisngi nito, ang hari ay nagbalik. At ang kanyang unang utos ay ang bigyan ng katarungan ang babaeng nagpakita sa kanya ng tunay na katapatan. Ang salas ng Hacienda de Oro ay naging isang korte. Ang mga unipormadong pulis ang nagsilbing pader habang si Raja Lacan de Oro na ngayon ay nakatayo na parang isang hukom ay handa nang ibigay ang kanyang hatol. Mga ebidensya ang kailangan ninyo? Tanong ni Raja. Ang kanyang tingin ay matalim na nakatuon kay Sidora at Dante na ngayon ay nakaposas na. Sa tingin ninyo ba ay bobo ako? Sa isang senyas mula kay Atty. Romero,
Isang malaking screen ang ibinaba mula sa kisame. Isa-isang ipinalabas ang mga katibayan. Ang audio recording ng kanilang pag-uusap sa aklatan noong unang araw. Ang video footage mula sa mga hidden camera na nagpapakita ng pagmamaltrato ni Sidra kay amihan. Ang mga kopya ng pekeng dokumento na kanilang ginawa. At ang pinakamatindi sa lahat, isang video ng pag-amin ni Aling Elvira, ang dating head nurse na kinunan ni Atty. Romero, ilang oras lang ang nakalipas. Sa bawat ebidensyang ipinapakita, lalong namumutla si Sidora. Ang kanyang pagtatanggol ay unti-unting nauubos. Nang matapos ang presentasyon, tumingin siya kay Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at galit. Ito na ang kanyang huling pag-asa. Siya ang may pakana ng lahat. Sigaw ni Sidora, itinuturo si Dante. Ginawa ko lang ang lahat ng sinabi niya. Minahal ko siya. Ginamit niya ako. Lahat ay napatingin kay Dante. Ngunit sa halip na magpakita ng pagkagulat o pagtanggi, isang bagay na nakakakilabot ang nangyari. Ngumiti siya. Hindi ito isang simpleng ngiti. Ito ay isang malamig, kalkulado, at puno ng tagumpay na ngiti. Pagkatapos, nagsimula siyang pumalakpak ng dahan-dahan. Ang tunog ng kanyang mga palad ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng salas. Bravo, Sidora. Bravo, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na tila nanonood lamang ng isang dula. Isang napakagaling na pagganap. Ngunit sa tingin ko, oras na para sa huling pasabog. Humarap siya kay Raja. Akala mo ba, Don Raha, pera lang ninyo ang habol ko? Akala mo ba, ang pag-ibig lang nitong desperadang babae na ito ang ginamit ko? Isang nakakabinging pag-amin ang kanyang binitawan. Ang tunay kong pangalan ay hindi Dante Silang. Ang pangalan ko ay Danilo Sandoval at ang ama ko, si Don Mateo Sandoval, ay ang taong niloko at sinira, hindi lang ng pamilya de Oro, kundi pati na rin ng mga Alcantara. Ang buong kwento ay lumabas na parang isang lason. Ang pamilya Sandoval ay dating kasosyo ng mga Alcantara, ngunit sa isang malaking proyekto, tinraidor sila ni Don Ignacio Alcantara, ang ama ni Sidora, sa tulong ng ama ni Raja na si Don Ricardo de Oro. Kinuha nila ang lahat. Iniwan ang mga Sandoval na wala ni isang kusing. Ang kahihiyan at depresyon ang nagtulak kay Don Mateo na magpatiwakal. Ang paghihiganti ko ay hindi lang para sa pera. Pagpapatuloy ni Danilo, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit na matagal nang kinimkim. Ito ay para sa nawalang karangalan ng aking pamilya. Planado ang lahat. Ang paglapit ko kay Sidora, ang paggamit sa kanyang galit laban sa inyo, lahat ng iyon ay bahagi ng aking plano. Tumingin siya kay Sidora na ngayon ay tulala at hindi makapaniwala. Ginamit lang kita, Sidora. Ang halik ko ay may lason. Ang mga pangako ko ay mga kasinungalingan. Pare-pareho lang kayong gahaman at sakim. Kayo ang sumira sa pamilya ko, kaya nararapat lang na kayo rin ang sumira sa isa't isa. Ito na ang pinakamasakit na sampal para kay Sidora. Hindi lang siya nabigo. Ginamit siya. Naging isang sunod-sunurang tuta sa isang mas malaking laro ng paghihiganti. Ang lalaking minahal niya at pinagkatiwalaan ay ang siya palang pinakamatinding kaaway. Ang kanyang mundo, na kanina lang ay gumuho, ay ngayon ay naging abo. Napaluhod siya, hindi na dahil sa pagkaaresto, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Wala na siyang marinig, wala na siyang makita. Ang tanging nararamdaman niya ay ang sakit ng pagiging isang talunan sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Dinala na ng mga pulis ang dalawang talunan. Ang isa ay sumisigaw ng mga sumpa, habang ang isa ay tulala at walang buhay. Nang tumahimik na ang lahat, bumalik ang atensyon ng lahat kay Luningning. Si Atty. Romero, hawak ang silver na pulseras, ay lumapit sa kanya. Ito po ba ang patunay? Tumango si Luningning. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ngayon,
Ito ay mga luha ng Kulsyo. Sa gitna ng lahat, isang maliit na boses ang narinig. Yayaning, si Amihan, na ginisiding ng komosyon at dinala ni Aling Gunita, ay nakatayo sa may pintuan. Nang makita niya si Luningning, tumakbo ito at niyakap siya ng mahigpit. Yayaning, you're back. Niyakap ni Luningning ang bata na parang ayaw na niyang bitawan. Ang kanyang anak, ang kanyang amihan. Si Raja ay nanood mula sa malayo. Ang hustisya ay naibigay na. Ngunit alam niyang may isang mas malaking usapan na kailangan pang harapin. Ang usapan tungkol sa katotohanan at sa hinaharap. Dahan-dahan siyang lumapit sa mag-ina. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga emosyon na hindi niya masabi. Luningning, sabi niya sa isang mahinahon ngunit seryosong boses. Kailangan nating mag-usap. Kinabukasan, ang Hacienda de Oro ay tila humihinga ng mas maluwag. Ang mabigat at mapanlinlang na aura na idinulot ni Isidora at Dante ay naglaho na, napalitan ng isang payapang katahimikan. Ngunit para kina Raja at Luningning, ang katahimikang ito ay puno ng mga hindi nasasabing salita at mga damdaming kailangang harapin. Sa loob ng aklatan, kung saan nagsimula ang marami sa mga kasinungalingan, doon pinili ni Raja na gawin ang kanilang pag-uusap. Inutusan niya ang lahat ng mga katulong na bigyan sila ng privacy. Tanging silang dalawa lamang ang naroroon, kasama ang libu-libong libro na tila mga tahimik na saksi. Si Luningning ay nakaupo sa isang silya, ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa kanyang kandungan. Si Raja naman ay nakatayo malapit sa bintana, nakatanaw sa malawak na hardin. Sa wakas, hinarap niya ito. Luningning, panimula niya, ang kanyang boses ay mas mahina ngayon. Walang bakas ng galit o kapangyarihan na ipinakita niya kagabi. Wala akong ibang masabi kundi patawad. Hindi kumibo si Luningning, kaya nagpatuloy siya. Patawad dahil nadamay ka sa mapanganib kong laro. Ang plano ko ay para lang sa mga nagtaksil sa akin, ngunit hindi ko inasahan na ikaw ang mapupunta sa gitna ng lahat. Nakita ko ang lahat ng ginawa nila sa'yo. Narinig ko ang bawat paninirang puri. At wala akong nagawa kundi ang manood. Iyon ang desisyon na habang buhay kong pagsisisihan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Luningning. Hindi ko hinihiling na maintindihan mo, pero gusto kong malaman mo na ang pagtitiis mo, ang katatagan mo, ang nagbigay sa akin ng lakas para tapusin ang lahat ng ito. Iniligtas mo si Amihan sa paraang hindi ko nagawa. At para doon, habang buhay akong may utang na loob sa'yo. Sa wakas, nagsalita si Luningning. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Hindi po utang na loob ang kailangan ko, Don Raja. Napatango si Raja. Tinatanggap ang katotohanan sa mga salitang iyon. Alam ko. At hindi ko rin hinihiling ang iyong kapatawaran dahil alam kong hindi pa sapat ang aking mga salita. Naglakad siya palapit sa mesa at inilapag ang isang folder. Ito ang resulta ng DNA test na ipinagawa ko kaninang madaling araw. 99.9% match. Walang duda, Luningning. Si Amihan ay anak mo. Kahit alam na niya ang katotohanan sa kanyang puso, ang makita ito sa isang opisyal na papel ay nagdulot pa rin ng isang malakas na bugso ng emosyon kay Luningning. Ang mga luha na akala niya ay naubos na, ay muling dumaloy. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng kumpirmasyon, mga luha ng katarungan. Hinayaan siya ni Raja na ilabas ang kanyang damdamin. Nang medyo kumalma na siya, muling nagsalita ang lalaki. Si Amihan. Pinalaki ko siyang akin. Minahal ko siya bilang isang tunay na anak. Ang pagkawala ng aking dalawang mas nakatatandang anak sa unang asawa ko dahil sa sakit ay nag-iwan ng isang malaking puwang sa aking puso. Isang puwang na pinunan niya. Pero ngayon,
Naiintindihan ko na hindi ako ang kanyang tunay na ama. Mahal na mahal ka po niya, mahinang sabi ni Luningning. Kayo po ang kinilala niyang ama. At mamahalin ko pa rin siya habang ako'y nabubuhay. Mabilis na sagot ni Raja. Kaya naman, meron akong isang pakiusap, Luningning. Huwag ninyo siyang ilayo sa akin. Dito na napatingin si Luningning. Ningnang may pagkagulat. Manatili kayo rito sa hasyenda. Pagpapatuloy ni Raja, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Hindi bilang isang katulong, kundi bilang pamilya. Palakihin natin si Amihan ng magkasama. Ibigay natin sa kanya ang isang buong pamilya na ipinagkait sa ating dalawa. I will provide for both of you. You will want for nothing. Ang alok ay napakaganda. Isang buhay na hindi niya pinangarap. Ngunit may isang bagay sa loob ni Luningning na nag-aalangan. Tumingin siya sa paligid ng marangyang aklatan. Ang lugar na ito ay naging saksi sa kanyang paghihirap. Ang yaman na ito ang naging dahilan ng lahat ng kasakiman at kasamaan. Bago pa man siya makasagot, isang munting figura ang biglang pumasok sa silid. Si Amihan, suot ang isang maliwanag na bestida, ay tumakbo papasok. Papa! Yayaning! Masayang sabi nito. Ngunit pagkatapos ay tumigil siya, tila nalilito kung sino ang unang lalapitan. Ngumiti si Luningning sa gitna ng kanyang mga luha. Halika rito, anak. Ang salitang anak ay lumabas ng natural sa kanyang mga labi. Ngunit si Amihan ay lumingon kay Raja na tila humihingi ng pahintulot. Tumango si Raja, isang malungkot, ngunit mapagmahal na ngiti ang nasa kanyang mukha. Tumatakbong nilapitan ni Amihan si Luningning at niyakap ito ng mahigpit. You're my yaya and my nanay? Tanong ng bata sa kanyang inosenteng paraan. Oo, anak. Ako ang nanay mo. Humihikbing sagot ni Luningning. Pagkatapos ay bumitaw si Amihan. Tumakbo papunta kay Raja at niyakap din ito. And you're my papa. Niyakap ni Raja ang bata ng mahigpit at sa pagkakataong yon, tumingin siya kay Luningning. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa ibabaw ng ulo ng batang nag-uugnay sa kanila. Nakita ni Luningning ang lungkot, pagsisisi at sinseridad sa mga mata ng bilyonaryo. Nakita naman ni Raja ang lakas, pagpapatawad at dalisay na pagmamahal sa mga mata ng simpleng babae sa sandaling iyon. Habang yakap-yakap nila ang iisang anak, naintindihan nilang pareho na ang kanilang hinaharap ay hindi na muling magiging simple. Tumingin si Luningning kay Raja. Handa na siyang ibigay ang kanyang sagot, isang sagot na hindi inaasahan ng lalaki. Tatanggapin ko po ang alok ninyo, Don Raja. Nagsalita si Luningning. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon. Puno ng isang bagong natagpuang lakas. Mananatili kami ni Amihan dito, ngunit meron po akong mga kondisyon. Nagulat si Raja. Hindi niya inaasahan ito, ngunit tumango siya, handang makinig. Una po, sabi ni Luningning, ayaw kong mabuhay sa yaman na hindi ko pinaghirapan. Gusto kong magtrabaho, hindi bilang katulong, kundi bilang isang kapareha sa pagpapalaki ng ating anak. At gusto kong gamitin ang isang bahagi ng yaman ng hasyenda para tulungan ng iba. Nagpatuloy siya. Ang kanyang mga ideya ay nabubuo habang nagsasalita. Gusto kong magtayo ng isang pundasyon para sa mga inang nawalan ng anak o mga inang walang kakayahang suportahan ang kanilang mga pamilya. Gusto kong ang sakit na dinanas ko ay maging isang aral at tulong para sa iba. Pangalawa, gusto ko pong dalhin dito ang aking mga magulang. Hindi para maging bisita, kundi para maging pamilya, para makasama nila ang kanilang apo na matagal na nilang inakalang wala na. At ang huli, tinitigan niya si Raja ng diretso sa mga mata. At ang pinakamahalaga po sa lahat, gusto kong magsimula tayo ng tama. Walang utang na loob,
walang awa, kundi pagkakaibigan, respeto, at pagtitiwala. Mula doon, tingnan natin kung saan tayo dadalhin ng tadhana. Sa bawat kondisyong binanggit ni Luningning, ang paghanga ni Raja ay lalong lumalaki. Hindi pera, kapangyarihan, o karangyaan ang hiniling niya, kundi layunin, pamilya, at respeto. Sa sandaling iyon, nakita ni Raja ang tunay na kayamanan ng babaeng nasa harapan niya. Isang kayamanang hindi matutumbasan ng lahat ng ginto sa kanyang pangalan. Sang-ayon ako, sagot ni Raja. Isang tunay at taos-pusong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon. Sa lahat ng iyong kondisyon, lumipas ang ilang buwan. Ang Hacienda de Oro ay nagbago. Ang dating malamig at tahimik na mansyon ay napuno ng buhay. Ang mga magulang ni Luningning, sina Mang Cardo at Aling Nena, ay naroroon na. Ang kanilang mga simpleng tawa ay nagbibigay ng init sa bawat sulok ng bahay. Si Aling Gunita ay bumalik na rin, hindi bilang mayordoma, kundi bilang isang lola na laging may baon na mga kwento para kay amihan. Ang Luningning Foundation ay naging isang katotohanan. Sa pamumuno ni Luningning at sa tulong ng mga resources ni Raja, nakapagbigay ito ng pag-asa sa daan-daang pamilya. Natagpuan ni Luningning ang kanyang sarili, hindi sa anino ng yaman ng De Oro, kundi sa ilalim ng liwanag ng kanyang sariling mga nagawa. Ang pinakamalaking pagbabago ay makikita kay Raja. Ang dating mailap at seryosong bilyonaryo ay natutong ngumiti muli. Madalas siyang makikita sa hardin, hindi na nakaupo sa kanyang tronong bakal, kundi sa damuhan, nakikipaghabulan kay amihan. Itinuro sa kanya ng bata kung paano muling maging simple, kung paano hanapin ang kaligayahan sa maliliit na bagay, sa pagpapalipad ng saranggula, sa pagbibilang ng mga bituin. Ang relasyon nila ni Luningning ay dahan-dahang namukadkad. Nagsimula ito sa mga simpleng pag-uusap tuwing gabi habang pinapatulog si amihan. Napag-usapan nila ang kanilang mga nakaraan, ang kanilang mga pangarap, at ang kanilang mga takot. Walang pilitan, walang drama. Tanging 2 taong nasaktan ng buhay na natagpuan ng paghilom sa piling ng isa't isa. Isang dapit hapon, habang sila'y magkatabing nakaupo sa may beranda at pinapanood si amihan na naglalaro kasama ang kanyang mga lolo at lola. Nagsalita si Raja. "Naaalala mo ba nung una kitang nakita?" Tanong niya. "Akala ko isa ka lang simpleng katulong. Hindi ko alam na ikaw pala ang magiging anghel na magliligtas sa aming lahat." Ngumiti si Luningning. "At akala ko po noon, isa kayong malupit at walang pusong hari. Hindi ko po alam na sa likod ng lahat ng iyon, may isang ama na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak." Hinawakan ni Raja ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop ng natural, na tila matagal na silang para sa isa't isa. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang pagmamahal na nabuo sa pagitan nila ay hindi isang nag-aapoy na simbuyo ng damdamin, kundi isang tahimik at matatag na apoy. Isang apoy na sinubok ng pagtataksil, pinalakas ng katotohanan at pinanday ng pagpapatawad. Tumingin sila sa kanilang pamilya, isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal at pagpili. Si amihan, na ngayon ay masaya at malaya, ang naging simbolo ng kanilang bagong simula. Ang tunay na ginto ay hindi ang pangalan ng kanilang hacienda o ang laman ng kanilang mga bank account. Ang tunay na ginto ay ang dalisay na pag-ibig, ang hindi matatawarang katapatan, at ang pamilyang kanilang binuo mula sa mga abo ng nakaraan. Sa paglubog ng araw, ang Hacienda de Oro ay hindi na isang ginintuang hawla, kundi isang tunay na tahanan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapatunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang panlabas na anyo o sa dami ng kanyang yaman, kundi sa tibay at kabutihan ng kanyang puso. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwentong ito ay ang katotohanang ang pag-ibig na tapat
at ang katapatan na walang hinihintay na kapalit ang siyang pinakamatibay na pundasyon ng isang tunay na pamilya at masayang buhay. Ang material na bagay ay maaaring mawala at manakaw, ngunit ang integridad at dalisay na puso ay isang kayamanang hindi kailanman maluluma o makukuha ni numan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito ng pag-ibig, pagtataksil at pag-asa. Sana po ay nasiyahan kayo at may napulot na aral. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.